nilareklamo nila yung presidente ng TODA dahil matapos nilang magbayad ng halagang 60,000 pesos para po sana sa prangkisa nila, napag-alaman na lang nila na peke daw po ang mga dokumento na ibinigay sa kanila. Paano nyo nakilala yung presidente ng TODA? Sa neighbor po namin. Okay. Nakausap nyo siya, magkano po ang siningil sa inyo para makabili ng prangkisa? Binibenta ba ang prangkisa? No Ano ba yun? po talaga. Nabebenta, pero nabebenta. Pero ganun po talaga ang usually Kalakaran. yes po. Oh, kasi ang alam ko hindi nabebenta Yes yan po, dahil hindi may po. pangalan yung prangkisa. Galing Diba? po kasi sa LGU yan, pinapahiram lang po yan diba? talaga. Tapos, nakapangalan dun sa taong yon, tapos siya ngayon ang bibili ng mga unit. Yes po. Kayo bang lahat ay gustong magkaprangkisa? Parang ganun ba yon? Ma'am, sila po, meron sila. Okay. Meron na sila kasi mga official po to sila ng TODA na Nito? Yes po. So mga kasamahan kayo? No po, nung president. O, dun muna tayo sa, magkano binayad mo? 60,000 po. 60,000. Sa halagang 60,000, ano ang kapalit nito? Papel lang po. Na nagsasabing, Meron po dong nakalagay na franchise number 212 which is yun ang nakaname dapat sa kanya. ito ay nasa pangalan ni, Roel Palacio. ito Provisional Authority for MTOP, Motorized Tricycle Operators Permit. Ang nagbigay nito ay ang Office of the City Mayor Public Transport Regulatory Board. Meron kasing opisina na ganyan Yes sa po. ating mga local government units. So, owner's copy. Roel Palacio, pinirmahan pa ni Roel eh. Di ba? Opo. Tapos, chinek ninyo. Yes po. Saan ninyo chinek? Sa PTRB po, ma'am. Sa Pero PTRB ma'am, late mismo. na po namin chinek. Neto lang po. Kasi nakuha ninyo ito kailan? Last year pa po, August 31, 2025 po. Ma'am, tinuruan niya po kami niyan eh. Sabi niya po, palabasin po namin na 2023 pa po yung franchise na yan. Tapos magpagawa daw po kami ng affidavit of loss po. May mga convo naman po na sinabi niya po sa amin yun. Ay, Sus Mariosep, tinuruan pa kayong Yes gawa po. ng mali. Yes po, ma'am. Ang masama po na attorney, piki po yan. O yun na nga ang sunod kong tanong. So pumunta kayo ngayon sa PTRB, Public Transport Regulatory Board. Pinakita ninyo ito? Yes po, kay Hepe Kenyano po. Ay, ang pumirma dito si OIC PTRB Secretariat Renato Kasi ma'am, Flores. kakapalit lang po ng Hepe ng PTRB. Last year lang din po, August. Pero dito, totoong tao ba si Renato Flores? Hindi ko po alam kung legit po ba yan. Dating hepe po ng PTRB po, ma'am. Wala na po siya Akala ko. katungkulan. Ibig sabihin, tinuruan lang po sila na gagawin 2020 para palabas na 2023 pa nagawa si Frankisa. Opo. Oo. Based po doon sa Sino kanila. ang gumawa nitong papeles na ito? Si Gonzales Yung presidente Si po. President Yes Gonzales. po. Kailan niyo siya nakausap? Nalaman ba niya na nag-check kayo at peke pala ito? Ma'am, kasi nag-file kami ng complaint sa barangay kasi nararamdaman na po namin sa kanya na pinapaikot-ikot niya na lang po kami. Pinapaasa Sandali, niya ha? na lang Kailan po niyo kami. huling nakausap? July. Okay. Manong Leonardo Gonzales, ano po ba itong mga dokumento na mukhang hindi naman tunay na mga dokumento? Ma'am, actually, ma'am, mayroon na po silang dokumento. Nakahold lang po sa ngayon, ma'am. Sandali, hindi Pero ko yan tinatanong yung, pero ito, may nakalagay dito, owner's copy. Supposedly na issue noong 2023 ni OIC Opo, ma'am. PTRB Secretariat Renato Flores. Nag-check po sila sa Public Transport Regulatory Board at hindi po nakita na meron pong ganitong franchise number. Kayo daw po nagbigay nito sa kanila. Public transport po nagmula yan, ma'am. Kanino mo nakuha ito? Naka-hold po kasi yan, hinold po kasi yan, ma'am. Kasi nga po, hindi po pinasok ng dating public transport. Yung dating pong hipin ng public transport, ma'am, hindi pinasok po dito sa system na Tipuno. Pero wala pong record. Kaya nasa system o wala, dapat may record sila. Pero dinideny po ng Public Transport Regulatory Board na meron silang na-issue na ganito. So in effect, this is a spurious and fake document. At alam po ba ninyo kung ano po ang magiging nito, karampatan na kaso? Medyo delikado po ito. Sino po ang nagbigay sa inyo nito? Yung dating public transport po yan, ma'am, si Sir Flores. Inaakusahan nyo si OIC PTRB Secretariat Renato B. Flores na naglabas ng isang peking dokumento? Opo, ma'am, may mga kasabay po kasi yan, ma'am, na na-approve na. Yung 30 po, bali 50 po kasi yan, ma'am, lahat eh. Yung additional. Okay, ganito lang ho ito, sir. Kasimple yung tanong. Kasi ang tinatanongin po namin is bakit walang record? So, it's a fake
document. Actually, kasama po nila rin dito yung iba po ninyong board members at officers ng Santa Cruz Blue Mountain Fatima. May iba rin po silang mga reklamo sa inyo. Mahigit ilan po ba ang mga members ng Santa Cruz Blue Mountain Fatima? 220 ma'am kasi may adoption po kami na may adapt po kami ma'am na 50. Ang sabi po sa PTRB, hanggang 200 lang po ang legit na member ng SCBMF TODA. Sabi niya, fake yung ibinigay na papel, hindi na sila magdadagdag, bagkos, magbabawas pa daw po talaga sila. Yun po ang sinabi ni Hepe. Okay. Sino ng po itong PTRB. hepe na ito? Si Hepe Kenyano po, ng si PTRB. Crister Opo. Kenyano. Ako po ngayong kasalukuyan na Vice President ng TODA po. Rocky Kabakan po. Rocky Kabakan. Ano naman po ang gusto niyong sabihin kay Presidente ninyo? Kaya nandito po kami, sila Chairman of the Board. Nababahala kayo na merong ganito? Yes, kasi actually sa ngayon kasi kahit sa change ownership is naka-stop po sa sa PTRB. Okay. Naka-red flag po siya. Pati lahat ng last year yung mga change ownership, so ngayon naka-stop po siya. So ngayon, ayan, nung pinakita din nila sa amin sa doon po kami rin nagtaka po regarding dyan sa Kung bakit? kung bakit nakalabas din po yan yung franchise na yan. Yun Ito lang po ma'am. ba ang una at ito po ba ang nag-iisang reklamo so far? Actually, as of now, Oo. ayan pa lang po ang proof na complaint. Na complaint. Pero ang sabi ni ma'am, meron iba pang mga nagrereklamo, tama ba? Actually, sa ngayon, yan pala kasi na proof ko, ma'am. Okay. Na ngayon. So, ewan ko po sa mga kasamahan ko kung meron. Meron ba sa ating mga other board members, may nalalaman ba kayo na may mga reklamo tungkol sa ganito? Pagkakalam ko po, ma'am, may isa pang ma'am nag-down siya ng membership. Magkano naman daw po ang 20,000 dinaw? yata, ma'am. 20. Hindi ko sure. Lumapit na ba sa inyo para magpatulong? Hindi pa po. Okay, pero nakakapagtaka kasi mismong alam natin na wala dapat ititigil. Kap, meron na po bang nakarating sa inyo na reklamo tungkol dito sa mga prangkisa ng tricycle dito sa Santa Cruz Blue Mountain Fatima? Yan po ay nakarating sa akin at yan po ay inireklamo po sa barangay, sa katarungang pambarangay. At nakatatlong hearing po kami dyan Okay. ay hindi po sumisipot yung pong inireklamo nila. Manong Leonardo Gonzales, nakatanggap po ba kayo ng summons para dito sa reklamo? Actually po ma'am, as of now, wala pa naman po ako natatanggap ma'am sa summon. Pero meron pong nag-receive ng summons Ito, nakalagay dito, refuse to sign. Yung mga anak niyo daw po ay ayaw tanggapin yung summons pag may dumadating sa bahay ninyo. So, Ay wala po kasi ako dito ma'am sa bahay ma'am. Hindi po kasi nila alam yung mga okay, so ngayon alam nyo na. Kasi ang hanap lang naman po natin dito, Sir Leonardo, is kung paano po natin maaayos yung pong reklamo. Kasi nagbayad po sila, mukhang hindi naman nangyari yung dapat na transaksyon. Sige po ma'am, pagka may summons po na dumating ngayon ma'am, harap po ako dyan ma'am. Wag nang kanakatatlo na pwede na mag-certificate to file action Mukhang may haharapin kayo na kaso. Ang delikado lang nito, ma-estafa pa kayo kasi tumanggap kayo ng pera para sa isang transaksyon na hindi naman pala makatarungan at as a matter of fact, na nakapagpalabas pa ng isang fake document. Yun po ang inaano natin. Ang gusto lang namin talaga, bumalik yung pera kasi sa totoo lang po, inutang lang po yung pera na yon. From the start na nagbayad kami sa kanya, the next month, nagmamonthly na po agad kami. Ayun. Yun po ang mabigat doon. Magkano nga ulit ang binigay ninyo? 60,000 po 60,000. Yes Yun po. ba, magkano ba ang binayad sa franchise. pagpapaprangkisa? Ganun ba kalaki? May iba po, ma'am. Bali 65 po sa akin. Nakapagulog po ako 65. ng 25,000. 25,000 na ang And then, nahulog mo. hindi na po ako nakapag-renew. Gawa po naiipit din po ako. Pero, Na- walang lumabas na, Meron po akong papel niya na original. meron papel, sigurado ka na Opo. legit. Legit po. Okay, so 25,000. Kaso sa akin po, hindi na po ako nakapag, Renew. renew. Kasi Nasira rin na-stop po, na. na-stop po. Nasira rin po yung hanap buhay ko. Wala rin po ako mana sa pamilya ko. Kaya nag-discarte na lang muna ako sa ibang sa trabaho. Na-endorse na namin ito off-air sa head ng Public Transport Regulatory Board. So, nandun na po ito sa kanila. Sir Leonardo Gonzales, mas maganda po at mainam na humarap po tayo para po sa pagdinig nito. Doon na po tayo sa Public Transport Regulatory Board para sila ang mamagitan. Sige po ma'am, wala pong problema ma'am, harap po ako. Okay.
Ang akin lang po, ma'am, ang concern ko po, kasi po, isa po akong elected, makikarapatan naman siguro ako kahit paano magtanong kung ano nangyayari sa TODA. Ang nangyari po sa akin, ma'am, kinasuhan po ako. Dalawa po ang kinaso sa akin, ma'am, light threat at saka robbery. Anong ninakaw mo? Yun nga po, di ko po malaman sa kadahilanan na bakit ganun, kasi po, Mukhang sinabihan po niya ako na mayroon daw po akong warrant, may bill na daw po ako na 60,000. Ngayon, ang sabi ko po, para saan? para daw po doon sa robbery. Okay. Ngayon, ang sabi ko po, Pres, bakit po ganun? Na wala naman po akong ginagawa sa inyo. Nagtatanong lang naman po, hindi naman ganun ka ano yung tanong ko. Tapos sabi ko, Pres, kuhain ko po yung case number at pupuntahan ko po sa Hall of Justice. Ang sabi po niya, hindi, huwag kang pumunta kasi baka doon ka pusasan. Hindi. May kaso ba, Leonardo? May kaso ba kayo Ma'am. na hinain? Ma'am, actually, ma'am, wala akong pinail na kaso sa kanila, ma'am. Yung aming, opisyal, yung kanyang hiningian ng pera, ma'am, ang nagkaso. Hindi, yung na-member po namin. Si ano yun, ma'am? Si yung ano niya po, collector niya po, si Vincent Tuesa. O, Yun ano po ang naman nagkaso sa akin. Yun po ang kinaso niya sa akin. Dahil daw po, nangongolekta kami ng collection ng pambayad sa terminal namin. Kasi po, nung una po, kami po, sila po nagbabayad ng terminal, ma'am. Ngayon po, na-assume po namin kasi hindi po sila nagbabayad sa terminal. binabayad nyo ba sa terminal? Yes po, may binabayad po so namin. may resibo naman kayo? Po, meron po kami mga resibo po. So, ito, kung meron man, pumunta ka na, huwag ka matakot. Kung pusasan Ayun nga ka po. doon, sige, hayaan mo ng pusasan okay po, ka ma'am. doon. Pumunta po ako doon, ma'am, sa Oh. attorney. Pumunta po kami sa Hall of Justice ni BM Caton. Napag-alaman po namin, pumunta ko MTC at saka RTC. Wala. Meron po, dalawa talaga. Ah. Ang ano nga lang, po, lahat po dismiss. Yun naman pala. Yan po. Sandali, mukhang masalimuot ito sila. So, mas maganda na doon na natin ito pag-usapan sa Na-endorse public. naman. Na-endorse na natin. Apo. ano. Nasa meeting lang po si Mr. Quiniano. No, at sasamahan po namin kayo. May sasama pong reporter ni Senator Raffy sa inyo para Sa ma-assist PTRB, din po. ma'am. Yes, apo.